Pangmalinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan. Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa. 3 minuto makalipas po ang alas 8 ng umaga. At syempre po mga kabrigada, kayo pa rin po ay nakikinig sa 104.7 Brigada News FM Batangas mga kabrigada. At eto na ho ang ating segment na legal na usapan. Kasama po mga kabrigada ang mga abogado mula ho yan sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Yan, sinabi ko na nga po kanina, makakausap natin mga kabrigada ha, si Attorney Joanna Patrice Torreja, si Attorney Joel Atienza, at si Attorney Ferdinand Alan Alda. Pero bago ang lahat mga kabrigada ha, paalala lamang po muna sa ating mga tagapakinig ngayong umaga ha. Kanina nagpaalala na ako para sa kalusugan ng ating mga nanay, ng ating mga tatay. Huwag nyo naman husanang kalilimutan yung kalusugan naman ng inyong mga chikiting. Tama! Kahit araw ng Sabado, wala po silang pasok, panatilihin nyo pa rin mga kabrigada yung pagbibigay sa kanila ng mga bitamina. Katulad po mga kabrigada ng ating Yummy Vita, malaking tulong po yan para mapanatili po nating malakas ang kanilang resistensya, pati na din po mga kabrigada, game na game sila para ulit sa pagpasok sa darating na Lunes. Tama! Yan, ang ating Yummy Vita mga kabrigada ha, ay mayaman po yan sa taurine, lysine, chlorella growth factor mga kabrigada, pati po mga kabrigada, vitamin C, may zinc na din po mga kabrigada ng ating Yummy Vita, kaya po malaking tulong yan para sa overall development at performance ng ating mga chikiting. Tama! Yan. At meron po yan mga kabrigada, may Yummy Vit Drops at meron po yung Yummy Vit Syrup. Yung drops natin, para po sa 6 months old hanggang 2 years old. Yung syrup naman po natin mga kabrigada ha, para po yan sa 3 years old hanggang 15 years old. Ay! Yan. Type ko yan. Kaya naman sa mga mommies natin yan ha, marami na po mga kabrigadang nakasubok ng ating Yummy Vit. Yan, mga apo ni Ate Flossie, apo ni Ate Josie, yan. Ha? Marami po mga kabrigada ang makakapagsabi na malaki po yung tulong ng Yummy Vit mga kabrigada. Even mga kabrigada sa aking bulinggit, naka-Yummy Vit yun. Yan, paboritong Yummy Vit. Kapag nilalabas na galing sa rep ang Yummy Vit, napalakpak na eh. Ganun? So talagang mga bibo po ang mga chikiting natin. Okay? Siyempre, available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Tulad po yan mga kabrigada ng Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, Carl Andre Drug Store, and of course mga kabrigada, mga lokal na parmasya sa inyong mga lugar, pati din po sa ating Brigada Shop. Ay! Type ko yan. Matatagpuan sa ating Brigada Mobile App. Yan. Ay! Type ko yan. Dire-diretso na tayo. Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Good morning mga sir at ma'am. Good morning po sa inyo. Brigada Mel. Magandang umaga, Brigada Mel. Yan. Nagbabalik po ulit kami. At kaabang-abang ang pagbabalik ninyong ito, sir. Sige po. Una po muna, pagbati po muna sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, sir. Sir at ma'am. Uuna na ako. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig ngayong araw na ito sa ating programang Legal na Usapan. At si Attorney Benjan po ay nagpapa-shoutout lang. Siya po ngayon ay kasalukuyang nasa Oriental Mindoro. Namatay po yung kapatid, ngayon po ang libing. Nakikiramay po kami sa pamilya Maralit. Magandang umaga po ulit, Attorney Alan. Good morning po sa lahat. Kami po ay nagbabalik. Babatiin ko po muna isa naming sekretary na may sakit din po ngayon. Gusto pong magpabati. Gusto po, siya po ay lagi napunta. Kaya lang po ngayon may sakit ngayon. Si Ma'am Tina. Magaling po ikaw. Tina, good morning. Good morning, Ma'am Tina. Attorney Joanne. Hello everyone, good morning. Ito yung bago natin nakasama ngayon mga sir. Si Attorney Joanne. Sige, diretso tayo kasi yung sitwasyon natin ngayon, usapin natin ngayon mga sir at ma'am ay tungkol po doon sa mana. Kasi yung sitwasyon na aking nakalap mula ho sa ating tagapakinig, ayaw niyang magpakilala. Actually, tinanong ko siya, sir, sabi ko, okay ba? Actually, even mga sir, yung lugar ay gusto niyang paibahin. Kasi para daw
natatakot siya na baka marinig daw nung kanyang mga kamag-anak. Yan. So, kaya ang humihingi natin ng advice mga kabrigada, anonymous siya from Alaminos, Laguna. So, ang kanyang sitwasyon, mga sir at ma'am, ay ito. Ang una po mga kabrigada ay kasal ang kanyang mga magulang. 8 daw po silang magkakapatid at sa 8, siya po ay bunso. Mayroon silang halos 1 ektaryang lupain sa San Pablo City. Kaso isinangla ng kanyang ama ang lupa at kinita daw sa pagsasangla ng lupa na isangla daw sa 6,000 pesos. Yung 6,000 pesos na nakabili sila ng lupa sa Mindanao, which is may produkto sila doon. So yung lupa po ay mula sa magulang ng kanyang tatay. Noong isinangla ang lupa, guardian daw po yung tatay niya ng magkakapatid. Yung kumbaga sa magkakapatid ng tatay niya, siya ang pinakamatanda, so siya ang nagsilbing guardian. So nalaman ng kapatid daw po ng kanyang ama na isinangla yung lupa na sa halagang 6,000 pesos nga daw po doon sa San Pablo City. So, nung sinangla nung tatay niya yung lupa, ang sabi ng tatay niya, pwedeng tubusin yung lupa sa halaga ng isinangla. Kung halimbawa, kung 6,000 isinangla, 6,000 din dapat tutubusin. Kaso, kailangan daw ho, alam ng tatay niya na tutubusin. Parang gusto din kasi yata ulit na makuha ng tatay niya yung lupa ulit na isinangla. Ngayon, after daw ho ng ilang taon, nalaman na lang daw ho ng pamilya nitong tatay niya, yung mga anak na tinubos ng kapatid ng kanyang ama yung lupa na isinangla. At ayon po sa humihingi ng advice, hindi daw ho alam ng kanyang ama na tinubos yon yung lupa. At pero sabi nung side na tumubos, alam daw, nagpaalam daw sila. Ngayon, ang hindi na daw po nila malalaman ngayon kung nagpaalam ba talaga or hindi yung kapatid nung tatay niya, dahil wala na maalam na yung tatay at yung nanay nila. So ngayon po nagtatanong sila, may karapatan ba silang humabol doon sa tinubos na lupa ng kanyang tita na isinangla ng kanyang ama? So yun po ang kanilang katanungan. Kung meron silang karapatan ba na humabol doon po sa lupa na sinangla ng kanyang ama. Yan. So with that po, simulan natin. Kung doon lang po tayo sa issue ng paghabol, sa tingin ko po meron. Kasi first, ang pagtubos naman po kasi sa sangla ay walang transfer of ownership. So yun po, sa tingin ko, dahil yan naman po ay, sabi nga yun po ay lupa na kanilang sa magkakapatid. Sa magkakapatid. So, I think hindi naman sila nagkaroon ng pagkakataon na ito'y paghati-hatian noong nawala yung kanilang mga magulang. So, kung rights over paghahabol, meron po sa tingin ko. Doon lang po tayo sa issue ng paghahabol. Po. Meron po. Ganon din po lahat po ng mga kapatid, may karapatan pa rin doon sa lupa. So, ibig sabihin, Attorney Alan, may karapatan itong mga anak nung nagsangla. Meron pa po, dahil yung share po ng kanilang ama, ay intact pa din dahil wala nga pong transfer of ownership sa pagtubos naman ng lupa kasi hindi naman po siya isang mode of transfer of ownership. Kumbaga walang papel. Kahit po may papel, kasi ano naman po sa batas po kasi ang paglilipat po ng pag-aari ng lupa ay maalin man po sa pagmamana, pagbebenta, sale, donasyon, ano pa? Deed of exchange. Deed of exchange. Ang mortgage po, pagsasangla, hindi po isang mode para maglipat po ng karapatan sa pag-aari. Yun po. So, dito po, dahil po ito'y pagsasangla lang, wala naman pong nailipat na karapatan ng pag-aari
So, lahat po ng tao na may interest pa doon sa lupang iyon ay may karapatan pa doon sa lupa. Kasi parang ang lumalabas daw po ngayon, abay, ginagawa na pong pag-aari nung tumubos na kapatid ng tatay niya, yung lupa na yon na isa ng la. Medyo malabo lamang po yung sitwasyon, Brigada Mel. Kasi tama po naman si Attorney Alan na ito'y usaping sanglaan. Pero hindi po nakalagay dito sa sitwasyon kung sa tao baga isinangla o sa lending institution o sa isang bangko, dahil magkaiba po ang proseso. Pagka sa tao isinangla ang isang ari-arian at magkaiba rin po sa bangko. Maaari po naman kung ito po ay na foreclose dahil ito po ay sangla. At ito po ay nagkaroon ng judicial foreclosure o sinubasta sa korte. At ang kapatid ng kanyang tatay ay siyang nanalong bidder. Doon po nung isubasta ng hukuman ang ari-arian, nagkakaroon po ito ng legal na dokumento para maisalin. So medyo vague po kasi yung sitwasyon o yung case natin dito sa ating harapan, hindi po detalyado. Sa pagkakaalam ko, attorney, base doon sa ating nakausap na humihingi ng advice, isinangla daw sa kakilala. Opo, sa kakilala nila. Parang kaibigan siguro ng tatay, tas doon isinangla yung lupa worth 6,000 pesos. So, base nga rin din po dito sa ating kaso, sa ating harapan, ay wala naman nakalagay kung ito bagay may kasulatan. Opo. Kaya siguro hinihingan lamang ng consent yung kanyang tatay, pero hindi na rin po mapapatunayan dito dahil parang wala na yung kanilang mga magulang. So medyo hindi po kumpleto yung mga dapat. Ang akin pong panawagan sa ating mga tagapakinig, pagka po sana kayo magtatanong, pakikumpleto lamang po yung mga detalye kasi every detail counts. Yung mga naiiba po ang maaring kasagutan namin kasi nagkukulang po yung detalye. Apo, mahalaga po yun dahil kaunting pagkakaiba sa mga detalye may malaking impact po sa kaso. Oo. Pero how about po, attorney, na kasi 'di ba noon kasi sanay na kapag sinangla verbal lang ang usapan, 'di ba? Na isasangla ko sa iyo yung itong lupa. Worth 6,000. O basta kakausapin na lang yung sinanglaan na basta kung sino ang tutubos mag-i-inform sa akin. Kung ganun po, kagaya nga ng sabi ni Attorney Alan, ito'y usaping sanglaan. Hindi po kasama ang usapin ng sanglaan o loan o mortgage sa mga modes kung paano na ta-transfer ang ownership. Maaari pong nananatili na yung lupang pinag-uusapan dito ay nakapangalan pa sa kanilang lolo. Oo. Pero ang may possession po nung property, iba po 'yon. Iba po yung nakalagay sa dokumento o sa tax declaration o sa titulo, pero iba rin po yung possession na tinatawag. Maaaring ang may possession po dito ay yung kanyang tiyo o tiyahin na kapatid ng kanyang tatay na tumubos ng 6,000. Pero hindi po nangangahulugan na siya na po yung may-ari. Okay. Malinaw ho iyon. So talagang nakikita natin dito na kung maghahabol sila, may karapatan silang maghabol. Posible po. Po. Sige po. Anyway, attorney, yung ating pagsisimula ng ating usapan, kasi usapin ng mana, kasi nagtanong din ako sa kanila, meron bang kasulatan na iniwan na yung
kumbaga, iniwan sa inyo yung inyong tatay, kaso hindi niya na nasagot eh. Oo, kasi during that time, nagtanong kasi ako sa kanya, meron bang iniwan na kasulatan ng iyong tatay na yung maiiwan, lalong-lalo na yung doon sa tinubos na lupa ay habulin ninyo sa inyong tiyahin, ganoon. Oo, hindi niya na lang nasagot. Pero ito, ang ating pag-uusapan, attorney, ay tungkol po doon sa pagpapamana. Kasi ang nakikita natin dito sa sitwasyon na ito ay kumbaga yung karapatan nila bilang tagapagmana nung tatay na nawala. Oo. So, with that po, attorney, ihahangin ko lang, pero ibibigay ko yung tanong, yung sagot, attorney, sa ating pagbabalik, ay, ano ba ang ibig sabihin ng pagmamana? Ayon ho sa ating batas. Mga kabrigada, yan po yung ating tanong. Mga sir at ma'am, yun po ang ating tanong. Sa ating pagbabalik, mga kabrigada, yung kasagutan ng ating mga kasamahan mula po, mga kabrigada, sa Integrated Bar of the Philippines regarding po, mga kabrigada, sa ating usapin. Kung kayo naman po ay may mga katanungan, ipadala nyo po ang inyong mga tanong sa pamamagitan po yan, mga kabrigada, ng comment section ng ating Facebook Live. Pati na din po, mga kabrigada, sa text line na 0912-5930-800, mga kabrigada. At syempre, bago ang lahat, mga kabrigada, paalala ko lamang sa inyo, huwag kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule sa mga oras na ito. Nang sa gayon pa, mga kabrigada, let's start our Saturday right, mga kabrigada. Power Cells Herbal Capsule, tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa alas 8:22 ng umaga. At ang oras na yan, natin po sa atin, mga kabrigada, ng ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Para naman po yun, mga kabrigada, vitamina para po sa mga teenager nating anak. Yan. Hindi ibig sabihin na teenager, mga kabrigada, hindi na ho sila kailangan ng vitamina para po mapalakas ang kanilang resistensya. Actually, yung mga time na yan, mga kabrigada, napakakailangan nila yan dahil hectic na, mga kabrigada, yung schedule nila pagdating po, mga kabrigada, sa kanilang schooling. Kaya dapat, mga kabrigada, sinusuportahan natin yan bilang mga magulang ang ating mga chikiting. Yan. Standout ES4 Multivitamins Capsule, simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now. Kabrigada, available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Siyempre, mga kabrigada, dire-diretso na tayo sa ating usapin. Sige, mga sir at ma'am. So, yung ating katanungan pong naiwan kanina, ano po bang ibig sabihin ng pagmamana? Ayon ho yan sa ating batas. Si Attorney John po ang sasagot niyan. Sige po. Pinaghandaan po talaga niya. Sige, Attorney John. Ang pagmamana po ay isang paraan ng pagsasalin ng ari-arian, karapatan at obligasyon nung namatay sa ibang tao. Ang obligasyon po na naipapasa ay hanggang doon lang sa amount ng assets na pwedeng isalin nung namatay. Mm-hmm. At ang pagmamana po, pwede po siyang by operation of law kung walang naiwan na will yung namatay. Mm-hmm. Pero kung may will, masusunod po yung will. Given na allowed by court po yung will. Will. Oh, okay. Oo. At speaking of attorney, doon sa asset, ano ba yung mga asset na nakapaloob na pwedeng ipamana? Kalimitan po, lupa, tsaka Okay. pera. Legal properties. Mga sasakyan, halos lahat po ng pag-aari nung namatay. Mm-hmm. So, with that, sa ating mga guests ngayong umaga, sino-sino ho ba yung itinuturing na legal na tagapagmana ayon po sa ating batas?
Meron po kasing dalawang klase ng tagapagmana. Mhm. Ang una po, yung tinatawag nilang compulsory heirs. Mhm. Pangalawa, voluntary heirs. Mhm. Ang compulsory heirs po, mandated by law na sila po yung tagapagmana nung namatay. Mhm. Una po sa listahan nun, yung mga legitimate children or yung anak sa kasal nung namatay, kasama yung descendants or yung mga apo niya dun sa anak niya. Mhm. And then, kung wala naman pong mga anak, ang tagapagmana po, yung legitimate parents or direct ascendants. And then, syempre, yung surviving spouse and illegitimate children, which is yung mga anak po sa labas. And then, kapag may will, kahit sino po na ipasok na tagapagmana nung namatay, pwede niya pong gawin yun. Oh, okay. And speaking of will, di ba? Kasi lalong-lalo na po dito sa ating bansa, hindi masyadong sanay na may will. Di ba? Pag hininga ng mga anak ng will, buhay pa nga ako. Oo. Tapos parang gusto mo na akong patayin. Pero gusto nating malaman lang at para na rin po sa ating mga tagapakinig. Ano ho ba yung pagkakaiba nung may last will at walang last will? Apo. Sino po? Gusto sumagot? Bigyan ng jacket yan. Sino? Attorney Alan. I-discuss po muna ni Attorney Alan yung dalawang klaseng will. Apo, sige po. May dalawa po tayong klase ng will. Yung notarial will at saka po yung holographic will. Yung holographic will po, ito po ay isang uri ng will na kung saan ito ay written, sinulat, dated, petsa, pinetsahan, tama ba? And signed, pinirmahan ng mismong may-ari ng will. Yung pinag-usapan natin, yung namatay. So, dapat siya po mismo ang nagsulat noon in his own handwriting. Dapat siya naglagay ng date noon at siya rin ang pumirma. Yun po ay holographic will. Yung notarial will naman po ay isang will ginagawa po noong tao na sumusunod po sa inaatang ng batas ng mga requirements. Dapat po ay nasa harap ng 3 witness, nasa harap po ng isang lawyer, at doon niya po ilalagay May page. lahat ng kanyang gusto sa paano isusulat po ng lawyer. At yun po ay document, naka-document po at may requirements po yun. Yun po dalawang klase ng will. Ngayon, ang pagkakaiba po ng may last will at walang will. Pag may will po, kalimitan po, ito yung dapat masunod. Kasi kaya nga po ito'y will. Will. Oo. Yung will. Kaya lang po, ito po ay kailangan patunayan sa korte na ito talaga yung will ng tao. Ng tao. Okay. Pag wala naman pong will, walang naiwang testamento o last will, ang mangyayari po, ang manahan ay susunod po kung anong nakaayon sa batas. Okay. Ang batas na po natin na naglagay kung paano paghahati-hatian ang mga pag-aari na naiwan po noong namatay. Ibig sabihin, pag walang last will, may default. Meron pong default. Oo, may default pagdating sa batas. Apo, meron po. Oo. Walang pwedeng bumasag ng default na 'yon. Wala po. Nakasaad po sa batas kung paano paghahati-hatian yung property. And speaking, sir, ng hati-hati, paano ho ba ang nagiging paghahati ng ganyang mga property kung wala pong iniwan na last will ang namatay? Ang sinasabi po ninyo kanina na default, at walang iniwan na huling testamento o huling habilin yung namatay na halimbawa magulang. Yan po ang default niyan ay pantay-pantay. Ang parte o share ng bawat tagapagmana. Halimbawa po, ang namatay ay halimbawa lang mag-asawa parehas nang nawala
may 4 na anak, at buhay yung 4 na anak nung mag-asawang yon, ang mangyayari ay maaaring ang default is tig 1/4 sila sa isang ektaryang lupa halimbawa. So tig 1/4 sila doon sa naiwang lupa ng kanilang mga magulang. So pantay-pantay po pagka walang will. Pero how about po, attorney, na halimbawa, katulad po nung sa sitwasyon ng ating humihingi ng advice, dahil lolo nila yung namatay, at for sure, yung titulo ng lupa nito ay nakapangalan sa lolo nila. So ang hati noon, silang magkakapatid, doon sa side ng tatay niya, plus yung mga tita, mga tiyuhin at tiyahin niya. Depende po yan. Meron po tayong tinatawag kung nakalagay doon sa sitwasyon ay 8. Walong magkakapatid. Ano po? At saka ang tatay niya ang bunso. Siya, 8 silang magkakapatid sa tatay niya. Siya ang bunso. Pero hindi po nakalagay kung ilang magkakapatid yung mga tatay niya. 4 yata, 4. So assuming na 4, ano ho? At walang will na iniwan yung kanilang mga lolo. 4 lang po yung default na sinasabi ninyo kanina kung wala pong will. Bali sa magkakapatid, tigwa 1/4. Okay. Tigwa 1/4 doon sa tiyahin niya, sa mga tiyuhin, tapos yung 1/4 ng tatay niya, hahati-hatiin nilang magkakapatid. Tama. By way of representation. Kasi kung namatay na po ang kanyang ama, sila naman bilang tagapagmana ng kanilang tatay, sila po ang magre-represent doon sa share ng kanilang ama na namatay. Pero kung lahat po ng anak ng kanilang lolo, yung 4, ay lahat ay wala na, iba na po ang hatian dyan. Yan po yung po ay kung yung 4 lang, ang tawag po dyan yung per capita. Pero pagka lahat ng direct descendants o yung mga anak ng kanilang lolo at lola ay lahat ay wala na, nagiging per stirpes po yan. Bali sa magpipinsa na po yan dahil by way of representation. Kung sila pong magpipinsan, yung kanilang mga magulang na 4 ay nagkaroon ng anak na tiga-4. Di 16 na po ngayon. Aba, madami-dami. Kaya Brigada Mel, titingnan mo yung level kung magkakapantay ba kayo. Magkakapatay ba sila magkakapatid? Yan. Kailangan mo mag-drawing. Pag nawala na yun sa level na yun, sa susunod. yung sunod na level naman. Dapat alam ninyo ang family tree ninyo. Yeah, no, Pero hanggat may nabubuhay po na direct descendant, at halimbawa po may isa pang nabubuhay, 3 na yung namatay na mga anak. Per capita pa rin po yon. Hanggat may nabubuhay na isa. Pero once na nawala na po yung sa line na direct, yung first line, bababa ka na sa second line. Oo. Yun ay pagdating sa mga descendant, mga anak. Paano po kapag may asawa? Buhay pa yung asawa nung namatay, tas may anak. Paano po iyon? Kasama pa rin yung asawa sa hatian. Oo. Depende kung ilan yung anak na natira ay yung buhay na anak. Titingnan niyo po rin kasi kung ano po yung property. Kung yung property po kasi ay conjugal, hahatiin nyo agad yun sa dalawa. Kasi hati po yung mag-asawa. Lalaki, isa sa babae. Babae, isa sa lalaki. So, tapos kung sa alin po dong side ang namatay, yun po ang paghahatian. Okay. Talagang ano pala, komplikado pala talaga. Sakit sa ulo. Nagsisimula pa lang tayo mga sakit pala talaga sa ulo pag dating sa pagmanahan. So, with this, nare-realize ko, mga sir at ma'am, na napaka-importante yung pagbabago nung pangalan sa anuman na property ng isang tao.
Kasi kapag ganyan na nakapangalan pa, ipinamana sa iyo ng lolo mo pero hindi mo pa binago yung nasa titulo, yun pa rin ang magiging default. Napakadami po niyang ganyang kaso. Oo. Lalo na po dito sa mga bukid. Sasabihin ng lolo Are Juan, aring mula sa puno ng banggang ito hanggang doon sa puno ng siniguelas ay iyo ha. Pero hindi naman nagkaroon ng dokumento oo. o nag-take effect yung bigay ng lolo. Namatay ngayon ang lolo. Kine-claim ni Juan na bili ng mamay ito daw ay akin. Ay medyo mahirap po yan. Saka mahirap na patunayan. Oo. Sana kung papayag yung ibang mga tagapagmana, walang problema. Dahil kung yung po'y talagang intensyon ng mamay o ng lolo na ibigay kay Juan, nilagyan niya ng dokumento. At itransfer sa tamang ahensya ng gobyerno upang mapalipat kay Juan. Okay. Attorney, may bearing ba na halimbawa, biglaan naman yung pagkamatay. Hindi, kumbaga, aayusin pa lang dapat, pero biglaang namatay. So, may bearing ba yung ganun? Wala pa rin po Hanggat hindi po nalalagyan niya ng dokumento na talagang ibinibigay at inabot ng pagkamatay nung may-ari ng lupa o ari-arian, mahirap pong patunayan at mailipat doon sa intended na gusto niyang pagbigyan. Otherwise, pagka nangyari po yon, talagang kung gaano kadami yung tagapagmana, ay equally divided po yan. Okay. Oo, maliwanag po iyan. Pero ito, attorney, paano daw kung walang anak, pero may asawa, at yung magulang ay buhay pa? Attorney Joan. Attorney Joan. Pag yung parents or yung magulang na yung magmamana ng property, kasama yung surviving spouse. Pero syempre limit lang natin dun sa share nung namatay sa conjugal or community property nilang mag-asawa. So, kapag nagkataon na most of the property ay conjugal, syempre, most na makaka-receive ay yung asawa. Opo. Kasi hahatiin muna natin yung conjugal property Di ba dalawa po sila? So, may share si husband, may share din si wife. So, halimbawa po, yung husband yung namatay, yung share lang po ng husband, yung hahatiin natin sa mga tagapagmana. Okay. Tatandaan din po, pwede lang po kasi magmana yung magulang kapag wala pong anak. Legitimate child. Na legitimate child. Okay. Pag basta magkaroon ng legitimate child ng isang tao, nawawalan po ng karapatan ang magulang na magmana. Okay. So, maliwanag yan. Kasi minsan may mga nangyayaring ganyan, sir. Oo. Diba? Marami nangyayari ng ganyan na, ay, anak ko to. Ay, may naiiwan niya na mga pag-aari. So, minsan ine-echa pera na yung asawa. Ganito po, diba? Brigada Mel, ang rule diyan. Pagka may descendants o yung mga anak, pag sinabi po natin descendants, pababa. So, mga anak po yan. In the absence of the descendants, at buhay ang surviving parents, you ascend o pataas ka naman. Pag buhay ang asawa, o yung mga kapatid, pwede pong horizontal naman ang lakad ng manahan. Pero pwede pong simultaneous kasi lagi pong may share ang asawa, lagi pong may share ang anak, at kung wala pong anak, at yung tanong ninyo ay may magulang at saka asawa, so equal din po ang share ng magulang at saka ng asawa. Okay. Ganun pala ang rules sa ganun. Opo. Talaga, Oo. Medyo kung hindi talaga, ayun na, na-realize ko rin, hindi biro
yung mga ganitong usapin. Kasi kadalasan, di ba, attorney, correct me if I'm wrong, lalong-lalo na sa experience po ninyo, kadalasan ganito yung mga nangyayari, di ba? Kadalasan ng mga issues sa mga mag-anak, nagkakasira-sira minsan ng mga mag-anak dahil sa mga ganitong usapin. Nako, napakarami ko na pong karanasan na ganyan. Actually, maraming nagtatanong sa atin dito, attorney, with regard sa ating usapin. Mamaya, ibibigay natin yung mga mga katanungan ninyo. Kasi meron muna kaming talakayan talagang nakalaan. Yung mga katanungan ninyo sa ating Facebook Live, ang dami-dami na nila, bibigyan natin yan ng time mamaya, later on dito po sa ating programa, ha? Sige po. Pero ito muna, mag-iwan ulit ako ng katanungan para sa ating mga kasama mula po sa Integrated Bar of the Philippines. Kasi kanina nabanggit ni Attorney Alan yung pagdating doon sa mga illegitimate children. Ngayon may nagtatanong din po dito sa ating text line. Kasi yung kanyang anak ay parang illegitimate. Ang tanong niya, may karapatan ba yung kanyang anak? Doon sa naiwan ng tatay. And if ever, paano daw po yung hatian ng ganoon? Kung ang anak, may anak na illegitimate, yung isang namatay. Yan po mga kabrigada, ang ating katanungan para po sa ating mga kasamahang abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Pero bago ang lahat mga kabrigada, sumasakit na ba ulo ninyo? Kasi medyo sumasakit ng ulo ko sa usapin natin ngayong umaga. Kala ko talaga pag Sabado, chill lang tayo. Ganun? Pero habang tumatagal, yung Sabado natin parang mas nagiging mas mabigat pa ng Monday to Friday. Ganon. Oo. Kasi usapin talaga masakit sa ulo, usapin ng mana, mga nung mga nakaraan pang usapin natin mga sir. Support. Sana yan lang po yan. Oo. Araw-araw, ganyan ang So talagang nakikita natin na yun pala yung mga kinakaharap ng ating mga abogado sa araw-araw na pagpapractice nila ng kanilang mga profesyon. Pero bago lahat mga kabrigada, bago tuluyang sumakit ang inyong mga ulo mga kabrigada, ipapaalala ko laang muna, baka kulang laang yan sa tubig. Yan. Kung kailangan nyo mga kabrigada ng tubig, sabayan nyo na yan ng pag-inom ng inyong Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada. Tuldugan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik ho tayo sa ating programang Tira Brigada mga kabrigada, ang segment ng legal na usapan. Kasama po mga kabrigada, mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Kabrigada ngayong mga oras na ito paalala laang ho natin sa ating mga kabrigada. Kanina, bago tayo mag-commercial, pinaalala ko na yung pag-inom ng Power Cells. Naku, nararapat po iyan mga kabrigada. Yung mga hindi pa alam, ang ating Power Cells po mga kabrigada ay 16 years na nating kasama. Madami-dami na po natulungan ng ating Power Cells. At yung hindi pa rin po mga kabrigada, baka ano ba yung pinagsasabi ni Brigada Mel na Power Cells na yan? Ang ating Power Cells po mga kabrigada, hindi po yan gamot. That is a food supplement mga kabrigada. Ang ingredients po niyan mga kabrigada ay 4 lamang. Bawang, mustard seed, cinnamon bark, cayenne pepper. Yan. Pinag-isa po mga kabrigada sa isang kapsula nang sa gayon ho mga kabrigada ay makapagbigay sa inyo ng magandang kalusugan. Lalong-lalo na po mga kabrigada sa bawang. Marami nagsasabi na, Brigada Mel, kapag umiinom ako ng Power Cells, ang lakas ng bawang. Opo, dahil yan po mga kabrigada, isa sa mga pangunahing sangkap. Yan. Kaya din mga kabrigada, kung kayo ay makaramdam na kapag uminom po kayo ng Power Cells, medyo may hilab sa sikmura, ibig sabihin po niya, nagre-react po si Power Cells sa acid. Yung lalong-lalo na kung mahilig ka magkape, yung mga 3-in-1 mga kabrigada na kape na grabe kung makapagbigay ng acidity mga kabrigada sa ating katawan. Yan. Ganyan po. Kaya mahilig kang uminom. Nako, araw-gabi, walang palya. Mga kabrigada, ang pagbabarek. Nako. Yan po mga kabrigada. Kapag uminom kayo ng Power Cells,
for sure yan mga kabrigada, makakaramdam kayo ng paghilab. Pero yan lamang po mga kabrigada ay madalian lamang. After siguro mga ilang minuto, ay nawawala na din po yan mga kabrigada. At isigi-sigi nyo lang yung pag-inom mga kabrigada, nang sa ganon ay nababalance po mga kabrigada. Kasi tumutulong po kasi si Power Cells na maging alkaline po mga kabrigada yung ating katawan. Nang sa gayon po mga kabrigada, pag nagiging, di ba sabi ni Doc Jessie, yung ating health consultant mga kabrigada sa ating clinic, na kapag naging alkaline ng iyong katawan mga kabrigada, hindi po madaling tumama, lalong-lalo na po mga kabrigada, ang cancer sa ating katawan. Tama! Yan po mga kabrigada ang ginagawa ng ating Power Cells. At ang ating Power Cells mga kabrigada ay available sa mga trusadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan sa Mercury Drugstore, sa South Star Drug, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, sa Carl Andre Drugstore, sa Rose Pharmacy, pati na din po mga kabrigada online sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada at ng Brigada Shop. Type ko yan. Sige, dire-diretso tayo mga kabrigada sa ating talakayan. Dito ho yan mga kabrigada sa Usaping Mana. Kanina, ang naiwan kong katanungan mga kabrigada ay tungkol naman doon sa illegitimate children. May karapatan ho ba sila sa mana? At kung meron, paano ang nagiging hatian? Mga sir, sino ho ang unang sasagot? Illegitimate children po ay may karapatan sa ating batas na magmana po sa kanilang mga ama. Okay. Ang hati po niyan ay kalahati po ng share ng isang legitimate child ay mapapapunta sa mga illegitimate children. Okay? So kung halimbawa po, kung isang pizza pie, titingnan natin. 1/4 po ay mapapunta sa isang legitimate child. Okay? So, kalahati po nun ay para sa illegitimate children. So, ang problema po nito, pag 4 po ang illegitimate children, yung kalahati po nung sa legitimate, yun lang po ang paghahatian. So mas malaki pa din yung porsyento na makukuha ng legitimate, of course. Opo. Yun po ang epekto po ng binigay po ng batas na ang share po ng illegitimate child ay kalahati lang po ng sa legitimate. Tapos po, paghahatian pa yun kung ilan sila. Tsaka kailangan po may acknowledge po yan. Proven na sila po ay illegitimate. Oo. Paano po, kasi 'di ba nung mga nakaraan na nausapan natin, may pagkakaiba yung illegitimate doon pa sa acknowledge. Ngayon po kasi sa batas natin, dati po sa Old Civil Code may mga acknowledge natural, madami pong pangalan nilagay po para sa mga illegitimate children. Ngayon po pinasimple na lang legitimate at illegitimate. Legitimate pag kayo pinanganak ng sa loob po ng kasal, illegitimate pag hindi kayo pinanganak sa loob ng kasal. Meron po isa, yung legitimated na tinatawag. Yun po yung pinanganak kayo na labas outside of marriage in the first muna, pero dahil yung inyong mga magulang ay nagpakasal, naging valid yung kanilang pagsasama, nale-legitimize kayo. Okay. So, kaya po, legitimate at illegitimate na lang ngayon. Ang sinasabi po namin acknowledge, dapat po proven na talaga po kayo'y anak noong namatay. Halimbawa, ganito po ang sitwasyon. Halimbawa, yung lalaki ay may unang asawa, kasal sila doon, tapos namatay yung asawa, doon sa unang asawa may anak silang isa. Halimbawa lang ito ang sitwasyon na. Pero, namatay yung una niyang asawa, which is kasal sila, nakapag-asawa ulit ng ito, yung lalaki, ng isa pa, nagpakasal ulit siya, nagkaanak. So, parehas ibig sabihin, yung dalawa ay legitimate. Legitimate na rin po siya. Oo. Ang magkakaproblema, ang hatian po niyan mag-iiba kasi una po, pagdating po doon sa property ng ama, magkakaroon po ng equal shares po yung mga anak. Pero, pag halimbawa po, ang namatay po yung asawa babae, syempre yung mga unang anak, doon ng tatay, hindi po makakasama sa manahan. Kasi hindi naman po sila anak ng babae. So, doon lang po sa
sa pangalawa na. Oo. Pagka ganun po, Brigada Mel, Mm-mm. ini-encourage po ng ating family code na halimbawa po yung mag-asawa na babae at lalaki. Mhm. Ngayon ay may isang anak, Mhm. namatay yung babae. Mhm. Ini-encourage po ng ating batas na bago po sana mag-asawa yung tatay, Mhm. ay iayos muna yung mga ari-arian na naipundar nilang mag-asawa Mhm. bago siya magpakasal sa padalwa Pangalawa. para hindi po maghalo-halo ang manahan. Mhm. Ano ho? So, ini-encourage po kasi halimbawa po itong si tatay nag-asawa ng padalawa, namatay ulit yung padalawang asawang babae, magkakaroon po ng kaguluhan kung hindi po may aayos kung alin ang mga naipundar sa unang kasal Mhm. at doon sa mga property na naipundar sa pangalawang kasal. Mhm. So, kung parehas po nagkaanak doon sa una at dalawang kasal, magkakaribok po talaga yung magkakapatid na yan. Totoo. O, dapat talaga alam kung halimbawa sa unang kasal ba, ito yung bahay ang napundar. Sa pangalawang kasal, itong lupang itong na ano, para alam ba? Oo, ang magiging hatian talaga. Ganun talaga po. Oo. Kaya siguro talaga sa mga panahon ngayon, attorney, ang dami nagkakagulo. Lalo Na po diyan sa mga hatian na ganyan. Oo. Nako, ayan ha, sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Oo. Pagdating po, lalong-lalo na, wag nyo kasing iisipin na kapag inaayos ninyo yung mga ganyan pong usapin, hindi ibig sabihin nun ay, buhay pa nga ako, pinapatay nyo na. Hindi po ibig sabihin nun. Ibig sabihin laang ho, inire-ready lamang na dumating yung future man, hindi po magkakaaway-away yung mga maiiwan ninyo. Lalong-lalo Ako po sana may idadagdag. Oh, sige po, tungkol diyan. attorney. Opo. Kasi ang misconception po nating mga Pilipino, halimbawa po namatay ang magulang natin, may mga magpapayo sa atin ng mga matatandang tiyahin o ano. Huwag niyo munang gagalawin yung mga naiwan ng iyong magulang hanggat hindi nakakapagbaba. Mhm. may mga gayon. Hindi alam ko lang magbababa. Nakapagbabanlok sa o nakapag-death anniversary. Joan. So, ang problema po doon ay pag nakalipas po ang isang taon o nakasapit yung death anniversary na magulang, may mga bayarin po tayo sa BIR kagaya po ng estate tax. Mhm. Pag nakalipas po ang isang taon mula sa araw ng pagkamatay, nagkakaroon na po ng penalty. Okay. So, ang pinapayo po lagi namin, ako, particular po ako, huwag niyo na pong pabuti ng death anniversary o babang luksa. At within 1 year, inyo pong isettle at mailipat sa mga pangalan ng mga tagapagmana para hindi po maglumakad yung penalty doon sa estate tax. Mhm. Oo, kasi sinasabi kadalasan sa mga ganyan, attorney, wala kayong respeto. Hindi pa nga nag-iisang taon. Ay malalakyan naman po sa gastos. Nako. Ayan ha. Paalala ho sa ating mga tagapakinig ngayong umaga ha. Sige. Oo. Ito, sunod nating katanungan, attorney. Paano daw ho kung may anak? Actually, parehas lang naman sa ng ating Parang nasagot na po natin yan. Opo. Yung ito na naman, kung ano daw po ang mangyayari kung ang isang tagapagmana ay pumanaw na bago daw po magkaroon ng hatian doon po sa mga ari-ariang naiwan. Yan po yung pinapaliwanag kanila nito ni Joel. Mhm. Yung merong right of representation. Yung po mga tagapagmana nung namatay na nauna. Mhm. Bago po paghati-hatian. Diba? Yun po yung right of representation. Halimbawa po, kung ang namatay po halimbawa ay yung lolo. So, ang magmamana po niyan ay yung mga anak. Diba? Mhm. Eh, yung isa pong anak, namatay. Mhm. Bago pa mapaghatian yung ari-arian ng lolo.
So yung po yung apo, pwede pong magrepresenta doon sa share no pong namatay na anak. Yun po yung kanilang pinapaliwanag na Atty. Joel. Right of representation. So hindi pwede na kahit wala na yon ay wala nang say. Hindi pwede yon Na yung namatay. may karapatan pa rin kaya po, siya opo, magmana. siya nga, oo. May kasi yun ang iniisip nila na kapag namatay na yung isang tagapagmana, edi hati-hatiin na natin yung parte niya. Ganoon, di ba? Tama, hindi pwede maitsapwera yung Hindi heir. pwedeng maitsapwera kahit Hindi namatay po. na yung isang tagapagmana. Hindi pwedeng hati-hatiin ang mga natitira. Maliban na lang po kung wala siyang tagapagmana. Yun, wala siyang anak. Kung kung kahit hindi po anak, kung wala siyang asawa. Okay. Or wala siyang kasi kung halimbawa wala siyang tagapagmana sa batas. Sabihin na natin soltero at soltera. Yung kanyang share ay di paghahatian po naman nung ibang tagapagmana. Yung ka-level niya. ng ka-level niya. Okay. So talagang dapat alam ang mga level-level na 'yan. Family tree po. Family tree. Alam ninyo yung hierarchy ng yung family tree. Pero ito, ano daw ho ang pwedeng gawin kung halimbawa pararasa lang ng level, magkakapatid. Pero ayaw nung isang kapatid, ayaw pumayag po sa hatian. Paano pong mangyayari nun? Attorney Joan. Pag ganyan, usually dinadala na nila sa korte. Korte na yung nagsasettle ng controversy. Okay. Diyan na papasok yung korte pag ayaw ng hatian. Meron po kasi pagka-sang-ayon lahat, pwede na po sa aming mga abogado na at wala pong gulo sa hatian ng magkakapatid o mga tagapagmana, ginagawa na po namin yung kasulatan ng manahan ng mga ari-arian na naiwan ng kanilang magulang o extrajudicial settlement of estate. Pero kung meron pong isang sabihin na nating maligalig. Marami dito. Madami dito sa Batangas. Bayan na maliligalig. Ginagawa po ng iba, dinadala po sa husgado, gaya na po sabi ni Atty. Joan, yun naman yung judicial settlement of estate. Pero kung ang purpose naman, halimbawa po ibebenta yung isang property, pasukat nila, di maiiwan po yung ayaw magbenta o ayaw pumirma. Maiiwan yung kanyang share. Oo, kasi sa ngayon, ganun ang nangyayari sa atin, 'di ba? Kapag hindi nagkakasundo ang magkakapatid doon sa naiwan, halimbawa sa hatian, ang ginagawa, ibebenta na lang natin. Para magiging pera 'yon, edi maghati-hati sila ng pera. Ganoon yung ginagawa. Kaya lang po, minsan may maliligalig pa rin, araw pa rin. Minsan gusto nila ibenta, pero iba-iba presyo. Iba-iba. Hindi pa rin siya magkaigit. Ayun lang. Actually, yun po yung pinakamabilis na solusyon. Kasi pag sa property, medyo nagkakagulo po yung magkakapatid. Kung ibenta nila, mas madali po ang hatian. Apo. Kasi kung hindi nila ibebenta, pag tatalunan pa nila kung saan pwesto. Totoo yan, isa pa yan. Gusto katabi ng kalsada, gusto mo malapad ang kanyang entrada. Yan. Isa pa yung issue yun. Sige. So sana ay nagkakaroon ng idea ang ating mga tagapakinig ngayong umaga, ha? Pero sana hindi naman yung ibang idea, baka baka masamang idea pumasok sa inyo. Hindi mo yun yung purpose ng ating talakayan, ha? Pagdating po dito mga kabrigada sa legal na usapan. It is to give you a knowledge mga kabrigada, kaalaman sa inyong mga karapatan. Yan. Ito ang ating ibibiti na tanong mga kabrigada. Kung meron bang time limit para daw ho sa paghahabol ng mana? Yan naman ang ating pag-uusapan mga kabrigada, plus ang inyong mga katanungan sa ating Facebook Live at sa ating text line mga kabrigada. Pagbibigyan natin ng daan mga kabrigada. Again, huwag yung kalilimutan ng inyong Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ikaw ang pag-asa, kasangga sa buhay, kasama
of changing lives. Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod! Pagod! Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells brand ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kabrigada, tuldukan natin ang problema nyo sa suliraning pangkalusugan. Dahil mahal namin kayo, may libreng health check-up tayo sa lahat ng Brigada Wellness Centers. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Biyernes. At ang good news, may mga makabagong check-up equipment din tayo upang masuring mabuti ang anumang iniinda natin sa katawan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa pinakamalapit na Brigada Wellness Center sa inyong lugar. Inuulit ko, libre lamang ito ha! Blessing ang makapagbigay ng tamang pangangalaga, lalo na kung nanay ka. Mas naipapadama mo ang pagmamahal at suporta, kaya alagaang mabuti ang sarili para maibigay ang sapat kay baby. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Mom's Love ES1 araw-araw. May vitamins, minerals at iba pang essential nutrients. Mom's Love ES1 para sa inay. Mahalagang paalala, ang Mom's Love ES1 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng Power Cells ni Papa. Makabili nga ng bago? Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada! 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa ating programang Tira Brigada at sa ating segment na legal na usapan kasama po mga kabrigada, mga abogado mula po sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. So, sige, bigyan muna natin mga kabrigada ha ng paalala ko lang ho mga kabrigada sa ating mga kabrigada ha. Kung kayo po ay medyo madaling tamaan ng sakit mga kabrigado, kaya naman po mga kabrigado nagiging dry ang inyong skin, naku, malaking tulong po sa inyo ang ating Guard C Plus with zinc naman. Tama! Mayaman po yun mga kabrigada sa vitamin C na nakakatulong po mga kabrigada sa production ng collagen ng ating mga balat. Para po mga kabrigada hindi po masyadong dry iyan. Lalo-lalo na may kalamigan na po mga kabrigada ng ating panahon. So kailangan po mga kabrigada na nabibigyan natin ng sapat
Oo. Na nutrition din. Hindi lang yung ating katawan, kahit mga kabrigada ang ating mga balat. Tama! Guard C Plus with zinc, mga kabrigada, always protect todo ang kalusugan. Available po yan sa mga tulisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Sige, diretso na tayo dahil medyo mahaba-haba pa ang mga nagtatanungan sa atin. Balikan natin yung naiwan na tanong kanina, mga sir at ma'am. Meron daw hubang time limit para po sa paghahabol ng mana? Sino po ang sasagot? Si Attorney Joel po sasagot. Attorney Joel. Pagdating po do sa habulan ng mana, meron po kasing halimbawa po ang namatay ay may naiwang pagkakautang. Meron pong 2 taon from the time na execution ng judicial or extrajudicial settlement. Ayon po sa Rule 74 ng Rules of Court. So, kailangan po yung mga pinagkakautangan ng namatay ay mag-claim dun sa estate within 2 years. Yun po ay with respect dito po sa pinagkakautangan ng namatay. Kung ang naghahabol naman po ay tagapagmana, hindi ko mawari kung bakit dahil hindi po magkakaroon ng manahan, dapat kung siya ay naiwan sa manahan. Dahil kung yan po ay judicial, aalamin po siyempre ng korte ang lahat ng tagapagmana. So, kung ito naman po ay may concealment na tinatawag natin o itinago ng ibang mga tagapagmana na ito palang isa ay kapatid nila. So, meron pong binibigay ang batas na kung saan pwede siyang maghabol ilang taon ang binibigay ng batas from the time ng discovery ng concealment kung kailan naganap ang manahan. So, yun po yung taning para maghabol sa mana o dun sa pinagkakautangan ng namatay para habulin yung estate ng mga minana ng mga tagapagmana. Depende rin kasi kung paano itinago yung tagapagmana. Kung may bad faith. Halimbawa po nag-execute sila ng extrajudicial settlement. Tapos halimbawa sa dokumento naka-indicate na tagapagmana itong si Juan. Pero hindi naman siya pumirma dahil wala siya dito. Pinalabas lang na nandito. So pwede po magkaroon ng falsification. So may period po binigay ng batas para pwedeng habulin yon. At doon din sa panahon, pwede niya rin habulin yung share niya doon po sa ginawang manahang yon. Ngayon, kung halimbawa ang dokumento may malinis dahil pinalabas nga parang wala siya, hindi siya kasali. Sa iba, wala naman pong, hindi naman siya falsification per se. Pero dahil preteration ba? Diba? Iniwan siya. Ay di, may panahon din po yung nilaan ng batas natin para habulin. Ang pagkakaalam ko din po ay parang around 10 years po yun from discovery kung kailan po nagawa yung dokumento. Pero paano kung halimbawa naghabol siya pero yung mga hinati na mana ay ibinenta na? Paano pa po yun hahabulin attorney? Ang pag hahabulin po yun yung mga shares po mga tumanggap. Okay. Siyempre yung property itself po baka malabo na po lalo na po kung ang transfer po nung mga properties ay in good faith na po yung third party na napaglipatan. Medyo mahirap-hirap na po recovery yun. So yung mga nakinabang po doon sa transfer, di yun po ang hahabulin. Oy. Yung proceeds ng sale. Yung proceeds po nung naging pagta-transfer. Ito po, may mga tanong tayo po dito sa ating Facebook Live. Galing po kay Sir Elmer Reboria. Yan. Good morning, Ma'am Mel and mga attorney. Magtatanong lang din po ako tungkol din po sa lupa. Kami po ay nakikitirik daw sa lupa ng aking ina. Kaso po, ito po ay nakapangalan pa sa ama ng aking ina.
Medyo madugo-dugo ito Ulit nga. Nakatira sila sa lupa ng kanilang ina. Pero yung titulo ay nakapangalan pa sa ama. O sa lolo. Sa lolo niya pa. Oo, tas dalawa silang magkapatid. Oo. Ang may parte ng lupa na ipinagbili daw po ng kanyang ina sa kanyang kapatid. Pero wala silang kasulatan. Oo. Ang tanong, ano daw po ang kanyang habol? Kung may habol pa po daw siya kasi inaangkin na daw ng kanyang kapatid yung lupa. At ngayon ay patay na yung kanyang ina at yun, nakapangalan pa sa lolo niya, napatay na rin yung lupa. Una ko po tanong kasi, yung tanong na yun, gusto kong sagutin ng tanong. Ilan po silang magkakapatid? Dalawa lang. Yung ina. Tanong ko, paano nasabi nung ina na kanya yung lupa? Totoo din yun. Kasi hindi nga po natin alam kung ilan yung kung siya ay solong tagapagmana, maaaring pwede niyang i-claim. Pero hindi pa rin po hanggat hindi na iisalin. So ang tanong nga doon is, ilang magkakapatid yung kanyang ina? So, paano po masasabi na sa kanyang ina yon yung share, yung lupang yon? Kasi baka po mamaya hindi rin sa kanyang ina. Pero pinayagan din lang ng lolo. Oo. Pero kung may karapatan siya kasi anak siya nung anak siya nung may-ari ng descendant siya eh. Ang isa po kasing problema diyon, kung ipagpapalagay po natin na valid yung benta ng ina sa kanya kapatid, kung valid po, up to what extent po yung binenta? Kabuang lupa ba? Share ba ng ina? So medyo... Pero wala daw kasulatan, attorney. Paano nagkabentahan sa lahat? Parang, kumbaga, siguro usap, verbal. Ganun naman lagi, verbal. Gaya po na sinabi ko kanina, kung ang intention po ay isalin, lagi po dapat may kasulatan. Kasi meron po tayo sa ating batas na mga tinatawag na unenforceable contracts, na yun po yung mga kontrata na kulang po yung rekwisito para maging valid. May mga ganun po. At ang bentahan po ng lupa ay kailangan pong in writing. Hindi nga lang siya unenforceable, di ba? Ano siya? Kasi formal ano siya eh. No contract na. Diba? No contract. Verbal lang talaga. Na pwede namang voidable. Parang voidable siya. Ito pa, may isa pa tayong mas madugo yata ito doon sa naon ng mga sir. Apo, ito ang tanong. Ito ang sitwasyon po pala. Itatanong niya lang daw po, may tinirikan po kaming iniwan ng tatay at inay po namin. Kaso, nasa mother title pa ang lupa. Ito po ba ay pwedeng pagawa ng kapatid ko ng titulo nang di namin alam na magkakapatid? 4 daw silang magkakapatid, ngayon 3 na lang dahil po patay na yung kanilang kuya. Siya ang pangalawa sa magkakapatid at siya yung natayo ng matanda sa kanila. At bale, yung kapatid niya daw po nagpagawa ng titulo nang di nila alam. Ano daw po ang tanong ko lang po, pwede po bang pagawan niya to ng kasulatan o titulo nang di namin alam? Kanino po nakapangalan yung titulo? Yung mother title na sinasabi niya. Kasi kung nakapangalan yan sa lola at lola niya, ganun din po. Kailangan pong may mga proseso o hakbang na gawin kung yan po ay talagang nakapangalan sa kaniyang mga ninuno. Kung nagkaroon po ng pagpaparehistro o paglilipat ng titulo doon lamang sa isang kapatid, yun po yung sinasabi namin kanina, baka nagkaroon ng concealment diyan. So hindi sabi ko nga po kanina nung umpisa ng ating programa, kung makikisuyo po sana, kompleto po yung detalye. Mahirap po kasing sagutin yung inyong mga katanungan pagka hindi po kompleto yung mga importanteng detalye. Tsaka po
Mukhang Brigada Well, mukhang nakikita ko na anong topic natin next week. Siya nga po, attorney. Para mga lupa, kaya shout out po kay Attorney Ian Pargas, ating po Register of Deeds. Mukhang maiimbitahan ka namin dito, kasama namin next week. Nakikinig po si Attorney Ian Pargas ngayon. Opo. Sige. Ito pa, may isa pang tanong dito pero tayo ay magbe-break lang muna ng madali. Pero sige, hanggang sa huling yugto ng ating programa kasama natin sa attorney. Pero ito yung tanong naman, galing kay Atelet Atanante Casaw. Ay iwan ko lang na sitwasyon muna mga sir at ma'am. Yan. Papaano daw po kung merong hatian ng lupa, may kasulatan, subalit hindi po notaryado? Valid po ba ang dokumento with corresponding signatures ng lahat ng magkakapatid and representatives? Hindi nga lang daw ho notaryado. Pwede po bang legal documents na yon? Yun po ang tanong ni Ate Let Atanante Casaw. Yung kasagutan niya Ate Let, sa ating pagbabalik mga kabrigada ha, sa mga oras na ito mga kabrigada ha, ipapaalala ko pa rin, matatapos ang ating programa. Siguro naman ay gumaan-gana yung sakit ng inyong ulo mga kabrigada. O kaya naman kung kayo po ay may mga kaguluhan pa sa inyong isip pagdating po sa mga mana-mana na iwan ng inyong mga ng tatay, ng inyong lolo, yan. Itanong niyo sa amin mga kabrigada. Pag hindi inabot, edi sa susunod naman mga kabrigada na programa. Sa susunod na mga araw naman ha. Pero sa ngayon muna ha, huwag niyong kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.